So, kumusta mga boss? Welcome back na naman po ulit sa pinibagong video natin. Merry Christmas nga po pala, December 1 po ngayon. So, lahat po sila marami ng pera maliban po sa akin. So, yung mga bonuses natin, andyan na. Yung 13-month, andyan na. Andyan na lahat ng kaperahan. So, ito na yung oras para bumili kayo ng appliances na gusto nyo. So, yun. Lately kasi, ang ginawa ko, nagbasa ako ng mga comment dito sa comment section ko sa YouTube channel. And then, alam naman po natin na si Field Product Specialist or si Ricky is yung specialty ko talaga regarding sa mga appliances, aircon. So, dun talaga yung focus ko before. So, lately kasi nag-vlog ako ng mga other appliances para syempre, mas marami tayong makuhang idea or mas marami tayong malaman kung bakit may mga ganito po bang appliances or anything para makadagdag din sa inyong idea, no? Pero, dun sa comment section kasi, masyado akong maraming nabasa na nagtatanong, Boss Ricky, saan nga ba tayo makakamura once nabibili ako ng aircon? During summer season ba or during bare months ba? So magandang tanong actually yon. At sasagutin ko ngayon para at least magkaroon kayo ng idea. So bago pa sobrang dami kong masabi, simulan na natin. So yun mga boss, so majority majority ng tanong doon, Boss Ricky, kailan ako makakamura once nabibili ako ng aircon? Bare months ba or summer season? Sasagutin ko yan ngayon para at least meron kayong idea. At saka syempre, since alam ko may pera kayo ngayon, ito na yung tamang oras talaga dyan para malaman nyo, no? So bakit ko kasi alam to? So si Field Product Specialist po kasi is almost nasa 12 years na ako sa sales. So yung mga sales na yan, mga pakulo nila, ginagawa natin lahat yan no? Para lang bumenta tayo sa market, no? Actually, maraming nagkakamali dun sa pagkakaalam nila na mas mura yung aircon during summer season, di ba? So dito sasabihin ko na yung totoo, mas makakamura kayo sa pagbili ng aircon during bare months, especially December, November or ano man yan, or October man yan. Basta bare months, makakamura kayo ng aircon. So bakit? So yung mga brand kasi, yung mga brand dito sa Pilipinas, especially mga top brand, mga sikat na brand talaga, magagandang klase ng aircon, is mahirap magbenta ng aircon during bare months kasi alam naman natin malamig, di ba po? So kaya nag-struggle kayo magkaroon ng sellout kasi taglamig. Ngayon, ang ginagawa syempre ng market ng every brand na yan is binababa po nila yung presyo para magkaroon tayo ng sellout, di ba? Para makapag-create ng market. So kaya mababa talaga. Tapos hindi lang kasi yon. So may mga brand kasi ng aircon na especially December or November na nagpapalit na ng modelo, no? So pagdating ng January, bagong modelo na binibenta nila. So ang ginagawa po nila is binabagsak po nila yung presyo during December or October man yan. So swerte nyo pagka nalaman nyo yung ganon. Pero actually, honestly talaga, mas makakamura kayo ngayong bare months compare sa summer season bibili kayo ng aircon. So bakit? Bakit mas mahal sa summer, no? Siyempre, pag summer kasi, yung aircon kasi on demand So, gagawa ako ng paraan para makabili talaga ng aircon kasi sobrang init, di ba po? So, talagang, ano yan, on demand sa market. So, yung gagawin nila, kahit yung presyo mataas or wala masyadong promotion, yung mga modelo ng aircon nila, is bibili talaga yung mga consumer, di ba? Kasi, sobrang init kayo po ba papayag kayo sobrang init, di ba? So, gagawa ko ng paraan. So, kahit mahal yung aircon that time, bibili po talaga kayo, di ba? Siyempre, magsasample ako dito ngayon ng mga presyo. So, hindi lang basta yun ang topic ko. So, magbibigay ako dito ng mga brand na may presyo before, nung summer pa, and then may presyo ngayong bare months. November, December yung presyo na to. So, ito, simulan na natin. So, sample na natin kay Carrier, no? So, dito, kung nakikita nyo dito sa video, na ipi-play ko. So, window type yung pag-uusapan natin ngayon. Window type inverter 1 HP. Kasi doon naman ako nagbe-base Bakit? So, majority po kasi ng hinahanap sa market is window type lang naman na compact size. Diba? So, yun. Kasi usually, yun yung mga sukat ng kwarto na kailangan natin. 1 HP. So, dito, yung modelo na Carrier na window type is yung WRH 009 EEV C2, which is 1 HP to, na inverter window type. So, yung presyo kasi nito, 35,298. Yan yung pinaka-SRP niya. Tapos ngayon, yung presyo niya ngayon during December or November man yan is 26,495. Diba? So, 26,495 lang siya. Before, during summer pa, ang presyo nito is 29,990. So, yun yung presyo nito before. Mantakin nyo,
kung magkano yung na-save mo. Nasa 3,000, di ba? So, yun. Yun yung sinasabi yung kasama sa market strategy yun. Since hindi ngayon on demand yung aircon, so kailangan nilang magbagsak ng presyo para makapag-create ng sellout. Ganon sa market, lalo dito sa Pinas. Pangalawa, ito. Yung susunod ko naman yung kay Panasonic. So, yung modelo ni Panasonic is yung CW923 GPHW. So, 1 horsepower window type din to. Ang SRP nito is 32,998. Tapos ngayon, yung sale price niya is nasa 26,498. So, yun yung presyo niya ngayong per months, di ba? November to December to yung i-discuss ko. So, before, ang presyo niya is 27,990. Di ba? So, yun yung presyo niya. So, malaki rin yung difference, di ba? O sabihin natin, nasa 1.5 man yan o 1.9. Tapos, yung sunod, so, ito yung mga sikat na brand lang naman, yung dual inverter ni LG, yung LA100EE2. Yung modelo na to, exclusive kay Avinson lang. So, AE2. So, may isa kasing LA100GC2. So, dito, LA100EE2, yung kanyang SRP is 39,998. Tapos, yung sale price ngayon is 22,998. Di ba? 22,998 lang. Sobrang discounted yung presyo niya. Before, yung presyo nito, during summer season, is 24,998. Di ba? So, ang laki ng difference. Nasa 2,000. So, ganun yung market. Di ba? Kaya kayo, kung alam nyo naman na bibili po kayo ng aircon, mga boss, 2025, mag-purchase na kayo ngayon. Same to, actually, hindi lang dito. Lahat ng brand to, split type man yan or window type man yan, po pwede to. So, ganun talaga ang market dito sa Pilipinas. So, during taglamig or bare months, mas mura ang aircon. During summer, since on demand po ang aircon, mas mataas ang presyo natin dyan. So, yun lang. Masyado na kayong maraming nalalaman. So, sana kahit papano may naitulong yung video na to. Yung may mga katanungan dyan regarding aircon, kung anong brand yung maganda, magkano yung presyo nito. So, pwede kayo mag-comment dito sa comment down below sa aking YouTube channel. Yun lang mga boss. Peace out.